Hi guys! Isa ka bang teacher at gusto mong mag-abroad at isa sa mga naisipan mo is Thailand, alright? At narinig mo na maraming Pinoy teacher na nandun. Kaya pag-usapan natin kung paano nga ba maging isang Pinoy teacher sa Thailand. So, just stay tuned and watch this video. So, ayan nga guys, pag-usapan po natin kung paano maging isang Pinoy teacher sa Thailand. Alright? So, disclaimer lang guys, hindi po ako link ng isang agency or isang recruitment dyan or isang consultancy. Hindi po ako nag-ano dyan guys ha. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-message sa akin. Kung alam natin, sasagutin po natin yan. So, yung sa akin lang is nag-share lang po ako ng mga ideas natin, yung experience natin, no? Based on experience lang po yung binibigay natin na sinishare natin sa ating mga kaibigan, mga followers natin. Kung paano mag-process o anong ginawa natin na pwede nyong gawin, alright? Kasi tulungan lang naman, alright? Kung ano yung mga na-experience namin, binabahagi ko lang para may ideas kayo kung ano yung dapat nyong gawin, alright? Paano nga ba? I-share ko lang, naging teacher ako sa Thailand for almost 5 years, alright? Napadpad ako sa Thailand year 2015 at first job ko, international school, St. Andrews International School. Ito yung school ko guys, dati. Naka-jacket ako ng St. Andrews. Bang na in Bangkok. Then, next year, pagka next year, lumipat ako ng school, St. Andrews din. St. Andrews Samaki. Nasa Nonthaburi siya guys. It's another city na parang katabi lang siya ng Bangkok. Alright? Napaka lang siya, malapit lang siya sa Bangkok. Naglipat ako ng school at naging teacher assistant ako doon sa sa international school, St. Andrews din. So, high school teacher assistant ako, tapos naging learning support din, para shadow teacher din. So, teacher assistant / learning support teacher. So, ganun lang din. Parang pa-bounce lang ako doon sa position na yon. So, paano nga ba? Ano bang ginawa ko, guys? So, share ko lang sa inyo. Graduate nga ako ng Bachelor of Science in Nursing. Tapos, kumuha ako ng diploma or certificate. So, 1 year supplemental education, Bachelor of Secondary Education. Dapat, guys, bago po kayo pumunta ng Thailand, kailangan po ninyo graduate ng 4-year degree. Alright? Kailangan niyo graduate ng Bachelor of Secondary Education, kahit anong major yan, or Bachelor of Elementary Education. So, if guys, gusto niyo magturo sa Thailand, tapos yung degree niyo is hindi in line sa education, like sa akin, nangyari sa akin, medical field. So, kailangan kong kumuha ng diploma or certificate in teaching, alright? Like, kailangan talaga yung merong practicum, guys. So, kumuha ko ng supplemental, Bachelor of Secondary Education. Bakit nga ba? Bakit kailangan ng degree or ng education para mabigyan po kayo ng teaching certificate or teaching license sa Thailand. So, kailangan po yan guys para makapag-extend po kayo ng inyong working visa. So, pagpasok po ninyo doon, kahit hindi pa kayo wala pa kayong education, pwede pa rin kayong mag-apply as teacher, like sa akin, like SPED, or link naman yan sa medical field. Kailangan ko lang magturo ng 2 years, tapos kailangan ko lang magpa-extend ng visa, at kailangan ko magkaroon ng teaching education certificate, right, para makapag-extend ako ng aking visa, alright? So, kailangan nyo po yun guys. Kailangan yung degree talaga. Kailangan nyo po may education, diploma po kayo para makapagturo sa Thailand. So, isa po yan sa requirements. So, dapat pong pag-isipan po ninyo bago po kayo umalis ng Pilipinas, pumunta ng Thailand, kailangan po ninyo ng bachelor's degree, alright? Yun, kung meron po kayo nun, so, pwede po kayong pumunta ng Thailand at mag-apply. Then, next is kailangan nyo talaga ng experience. So, kung may baon kayong experience, guys,
napaka ano yun guys, napakalakas na nun. Kasi sa sobrang marami na nga nagpupunta doon at nag-a-apply. Kaya kailangan mong may background ka ng teaching or background ka ng special needs. So mas maganda pag special needs kasi maraming opportunity din. So yun guys, kung may background ka na, may experience ka na, ready to apply ka na. So paano nga ba? So how to apply? First guys is pwede kang mag-apply through agency. So kung nasa Pilipinas ka pa, pwede kang mag-apply o maghanap ng agency na nag-connect sa mga employer or mga schools sa Thailand. Alright? Or, the other way, pupunta ka sa Thailand at mag-walk-in ka. So, tulad ng ginawa ko, nag-walk-in ako doon, naghanap ako ng school. So, shoutout pala sa kina Sir Mark at Ate Dayan na tumulong sa akin magpa-stay doon. So, pumunta ako doon guys at nag-walk-in ako. Pwede nyo pong gawin yan at magbigay kayo ng mga resume nyo, mga documents nyo para mag-apply kayo at interview naman po kayo ng mga schools. So, yun guys, mag-walk-in ka, maghanap ka ng schools, at after doon, pag ma-hire ka guys, is kailangan mo magpa-visa run. Kailangan mo ipa-process na nila yung working permit mo. So, yung working permit guys is just school year, every year, 1 year, ang ibibigay sa inyo, tapos i-renew lang nila yan. So, yun. Kung gusto mong magpatuloy, magtuloy-tuloy, magre-renew lang. At isa pa guys, bago ka pala bibigyan ng working permit, kailangan mo ng English test or tinatawag na TOEIC test. Kailangan mong mag-exam, kailangan 600 up yung score mo para ma-process yung visa mo. So, kayang-kaya naman yun yan. Right guys? Kailangan nyo lang magpa-schedule for your exam. So, yun, ganun lang siya guys. Pag pupunta ka doon, maghahanap ka ng school, pwede ka mag-walk-in, pwede ka mag-agency. Now, ano-ano nga ba mga teaching position na pwedeng apply ng isang Pinoy teacher sa Thailand? Yung mga schools muna pag-usapan natin. Yung schools na pwede nyong applyan is like Thai schools, government schools, international schools, at pwede po kayo sa mga bilingual schools or private schools, at fourth is yung mga language centers. So, yan pwede po yung pag-applyan ng isang Pinoy teacher. Then, ano-ano nga mga posisyon na pwedeng applyan? General education, like elementary education, pwede po kayo, marami po mga elementary teachers dyan. Then next is yung mga SPED. So SPED guys is sobrang rami. Like for me, like inclusion, pwede kayong mga shadow teacher or mga teacher assistant or learning support teacher. Para siyang interventionist dito sa US. So yun, parang sa loob ng classroom, may mga SPED students, tapos ipo-pull out niyan, tapos i-separate, may separate activities sila na ibibigay yung classroom teacher. So, ikaw yung mag-handle sa kanila. Alright? So, ganun. Or, isa lang, shadow teacher, ikaw yung magbabantay sa loob ng klase ng isang SPED student, like ADHD or any autism. Sa akin dati, may case ako na autism. So, yun. Binabantayan namin sa loob ng klase. So, kami yung nabibigay ng support. Alright? So, napaganda guys. Wala ka nang dadalhin pa. Wala ka nang lesson plan. Wala ka na. So, papasok ka lang doon. Dalhin mo lang yung katawan mo. So, napakaganda ng work na yan. Then, pwede kang SPED. Tapos, pwede kang high school teacher. So, any subject, English, Math, Science. So, pwede po yun. Tapos, kindergarten or early childhood education. Ayan, marami din mga sa, doon, mga Pinoy na nandun. Alright? Sobrang hirap ang application ngayon kasi sobrang rami. At saka guys, pag pupunta kayo doon, dapat yung end of school year or before a month before mag-open yung school year. So, yung opening pala ng Thai school, it's May yung first day of class nila. So, yung probably hiring nila is nasa March or April. Alright? So, March and April yung hiring season. Sa international school naman is August yung start ng klase. So, hiring season nila is June and July. So, ganun po guys. Sana naintindihan po ninyo kung gusto nyo po maging isang Pinoy teacher sa Thailand. Good luck po sa inyo. Pag-pray po ninyo guys na hanap ng work, ganun lang naman yan. So,
God will provide. So, sana naintindihan po ninyo, sana nakatulong tong video na to. At ako po pala si Jans, at see you again in my next vlog. Bye!